Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Kasi ang ilan sa mga DDS, itilang tuwang-tuwa ho sila. Parang feel na feel nila sa kanilang sarili, sure win na ang kanilang iniidolo. So alam naman po natin na si Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa survey sa posible na tumakbong presidente sa 2028. Ito lang ho ang ma-advise ko sa inyo mga DDS. Wag na wag ho muna kayo magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa. Baka malulungkot lang ho kayo. Kag ito mga DDS, kung ito ang pagbabasihan ng taong bayan, nako, mukha yatang mabibigo pa rin ang pangarap nyo na maging presidente ang iniidolo nyo kapag ito ang pagbabasihan ng taong bayan. So alam naman po natin, si Vice President Sara Duterte ay nasasangkot nga sa mga di umano'y mga aligasyon. Pero bago ho ako magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin itong mga ka-action, mga kakamping. VP Sara Duterte versus ex-VP Leni Robredo. Ngayon, Dad, ayon sa latest survey, according to WR Numero, sa survey nila for the 2028 presidential election, the top contenders include the current VP Sara Duterte with the majority percentage or mga 33 or 30 plus percent na may gusto sa kanya bilang next president ng Pilipinas, at isa sa mga top contenders na kalaban niya ay sa ex-VP Leni Robredo na alam natin na natalo sa previous presidential election, pero according to the survey, siya pa rin ang parang number 2 to VP Sara Duterte. Kahit na medyo malayo yung agwat, more or less 20% ang pagkaiba nila dito sa survey. Pero siguro the question here, Dad, is amongst the two, what are your thoughts on who is most likely to win as the next president? But also, Dad, sino kaya ang magiging best for the Philippines? Well, kung titingnan mo kasi, each one of them, they have strong characters or strong advantages and disadvantages na sinasabi natin. No? So, simulan natin kay Vice President Sara kasi siya yung current Vice President ngayon, hindi ba? So, katulad ni Vice President Leni, nung siya naging Vice President, siya ay binabatiko so hindi masyado sinusuportahan ng pamahalaan, no, ng Pangulo kasi nga siya yung parang kalaban o kabilang partido, hindi kasi sila makapartido. No? So, pareho silang ganun ng sitwasyon. Si Vice President Leni that time, nung naging Vice President, under kay President Duterte, so hindi sila makapartido, no? So kaya hindi rin siya masyado nabigyan ng suporta as being Vice President. Bagkus nga niyan, talagang minsan parang binabawasan pa yung budget niya, para sa ganun hindi siya maging contender sa pagkapangulo, no? So yun ang issue diyan, no? So yun ang kay Vice President Leni. Kay Vice President Sara naman ganun din. Nung una makapartido sila, unit team sila ni President Bongbong, pero kasi may mga ibang kapartido na nag-i-interest din, kaya ganun din, parang naputulan siya ng suporta o na pagbintangan din o naakusahan ng kung ano-ano. So they are both in that situation, no, na naging pareho silang Vice President, at the same time hindi sila nabigyan ng tamang suporta ng Pangulo in terms of mga proyekto nila o aktibidades nila. So number 2, tingnan natin, no, yung strength nila pareho, no. So si Vice President Sara kasi ang strength niya sa masa, no, napakalaki ng mass support niya at saka sa Visayas, Mindanao. So makikita natin na 30 to 33% siya yung pinapaboran. Pero take note, no, malaki kasing issue to, no. Kung 33% lamang, ibig sabihin may 67% na hindi pa talaga desidido kung kanino sila pupunta o sino yung kanilang susuportahan. So, yun ang isang issue dito. Yung 67% na kung titingnan natin at aaralin natin, meron na malaking bahagi din doon si Vice President Leni, si dating Vice President Leni, no? So, kung titingnan mo, kasi nung nakarang election, I think she got around 17 or 18 million votes, no? So, approximately, that would be close to 20 to 25% of the total population votes, no? So, mga ganyan, 20%, kamo na lang sa mga bumoto, no? To 25%. So, take note, kung titingnan mo yon between 33% and 20%, yung gap na yon kung titingnan mo, maaring mabago. Dahil bakit kamo? Kasi nga, ang issue dito, number 1, siyempre, ang mga tao ngayon talagang naggagalaiti dahil sa mga korupsyon na nangyari. So, pangalawa, dahil sa si Bongbong saka si Sara magkasama tapos nag-away, so siyempre medyo nadidismaya din yung mga tao kasi umaasa sila na sa inyong tandem, sa inyong koponan, lalong gagandang takbo ng Pilipinas, lalong ngayon na parang ang tingin ng mga tao na pariwara pa. So parang ganun nangyayari. So meron ng kumbaga unfavorable sentiment ang mga tao sa nangyari sa nakaraang halalan sa kanilang mga naihalal sa pangalawang Pangulo at unang sa ating Pangulo. So yung sentimento na yon nandun na yon. No? So marami sa ating mga kababayan na ngayon nalilito na
no? Naguguluhan sila kung ano ang issue. Pangatlo, syempre sinasabi natin, dahil sa nag-aaway kayo at may mga isyong korupsyon at naakusahan din kasi si ating Vice President Sara ng mga ganyang paratang, no, na may mga para nangyaring korupsyon din sa Department of Education ng mga nakaraang pamumuno nung siya namuno doon. Kaya yun din nagiging isang kumbaga hanging issue sa ere ngayon, no, na nagkakaroon tuloy ng parang negative perception ng ating mga kababayan when it comes to corruption issues, no. So because of that, ito yung sinasabi natin kasi ang advantage, strong points ni Vice President Leni naman, dating Vice President Leni, is that sa kanyang pamumuno at pamamahala, walang mga ganong issue na naiparatang sa kanya. So kung yung ihip ng hangin at yung alon ng tubig ay patungo doon sa anti-corruption at siya yung ilalatag na kalaban ng ating Vice President Sara, mukhang magiging napaka-interesting at kumbaga match, no? Kumbaga sa basketball this will be a good match, no? Kumbaga between the two of them. Kasi marami yung sa 67% na yon, maaring marami doon ang mapunta doon dahil nagagalit na sila, meron na sila negative sentiment against corruption at against ganitong mga hidwaan o parang awayan, bangayan sa ating bayan, no? So that's a possibility. Ngayon, Dad, my next question is, do you think that the position of Vice President is cursed? Now, let me explain that. Kasi so far, yung mga past few Vice Presidents natin na gustong tumaas bilang next President, let's go from VP Jojo Binay to ex-VP Leni Robredo to current VP Sara Duterte. So the two previous VPs, very strong ang chances nila. Supposedly, maraming may gusto sa kanila, pero by the time that they ran for president, dahil yung paninira, kasi hindi nga nila kapartido yung current president na naging presidente nila, nung mga terms nila, maraming paninira ang nangyari over the 6-year term ng presidente na yun, na by the time na tumakbo sila, medyo humina talaga yung pangalan ng push nila or ang pull nila. And don't you think the same thing ay nangyayari ngayon with VP Sara Duterte? Kasi as you know, naging, sabi mo nga, unity team sila, tapos nung nagkaroon ng somewhat of a break-up between her and si President Bongbong Marcos, ngayon marami ng paninira sa kanya, regardless of the flood control issue, parang sinasabi ng mga iba na binabalik at binabalik pa rin ng administrasyon ang pag-highlight sa mga supposed or alleged deficiencies na nahanap daw sa mga confidential funds ni VP Sara Duterte. So you think that, is it a curse? Do you think VP Sara Duterte will be the one to break the curse or will she fall into this same curse? Well, I don't think there's a curse to that, no? Because let me go back in history, no? Kumbaga, let's go back in time, no? Balikan natin, no, yung mga inabutan ko, no? During the time of President Marcos, ang kanya naging Vice President noon si Fernando Lopez, no, kapatid ng Eugenio Lopez na may-ari ng ABS-CBN, no, magkakapatid sila, magkakasosyo yata sila doon sa ABS-CBN, no. Hindi siya naging presidente, si Vice President Fernando Lopez. Sumunod diyan naging Vice President niya si Tolentino, Senator Tolentino, hindi rin naging presidente 'yon, no. Tapos sumunod kay Cory Aquino, naging Vice President niya si Doy Laurel, no. Hindi rin naging presidente si Doy Laurel, no. Tapos sumunod diyan si Fidel Ramos, si President Ramos, na ang kanyang Vice President si Erap Estrada na naging presidente naman, in fairness, no. So hindi lahat ng Vice President curse, no. Then after that si President Erap Estrada naman naging presidente, ang naging Vice President niya si Gloria Arroyo na naging pangulo rin, no. Siya din ang naging pangulo. So si Erap Estrada at saka si Gloria Arroyo, dati sila mga Vice President na naging pangulo rin, no. So yun ang mga issues dito, no. So kaya hindi mo pwede sabihin na curse yung Vice President. Nagkakataon lang na minsan kahit na hindi makakapartido, kung talagang ang tadhana nasa iyo, ikaw ang babasbasan ng Panginoon, mangyayari talaga yung mangyayari kahit na sino pang pumigil diyan, no? Kahit nagustuhin mo kung ayaw ng Panginoon, hindi mangyayari yon. Yun ang nakikita natin sa tadhana, because to be a president, dapat may blessing ka ng Panginoon, no? Kaya sinasabi nga sa Biblia, kaya nirerespeto natin yung Pangulo natin, kasi hindi naman naging Pangulo yan, hindi naman binasbasan din ng Panginoon, no? So God made it a way na ikaw yung maupo dahil nga siguro meron siyang mga ibang plano na hindi natin alam. Sabi nga, God's ways are beyond our ways, no? So kinakailangan maunahin natin yun, maisip natin yun. So, yan yung mga dalawang pangulo na nakita kong naging presidente. At of course, si Sara, Vice President Sara, maaaring maging pangulo din, no? Sa ganyang sitwasyon, no? Kasi nga, napakalakas din ang suporta niya sa masa. So, kaya sinasabi natin na sa kabilang dako, malaki rin kasi yung porsyento ng ating mga kababayan na naghahanap din ng dark horse, no? So, it will be a unique case scenario kasi wala pa akong alam na dating tumakbo ng Pangulo na natalo at nakabalik na nanalong Pangulo, lalo sa Pilipinas, no? Bagamat sa US, meron yan, no? Si Donald Trump, natalo siya na pagkapangulo, pero nung bumalik siya, nanalo siyang Pangulo ulit, no? So, ganun din sa mga nakaraan sa US, may mga ganyan sitwasyon din. Pero sa Pilipinas, this will be one of those unique case scenario kung sakaling
lalaban ulit si Vice President Leni at kung siya'y mananalo. Pero siyempre, marami nagsasabi na parang na-discourage na siya, na-frustrate na siya, napagod na siya sa nangyari nung nakaraan. Pero take note, at the end of the day, pag ginising ng ating Panginoon damdamin ng mga kababayan natin na siya yung suportahan, she might be the dark horse na sinasabi nila, no? Na at saka siyempre ganun din kahit nasabihin niya parang ayaw niya, it will be a great disservice to the nation and to everybody else who is looking up to her, who will lead the nation towards a different path, no? Kasi nga iba yung kanilang landas, no? Ang strength kasi ni Vice President Sara is a strong, tough woman leadership, no? So yun ang kanya. And of course, pag naupo siya, siyempre talagang itong mga na-involve sa flood control measures na to, tiyak makukulong lahat yan, ano? Pati mga mastermind, talagang babalikan niya kasi nga talagang kumbaga may galit siya sa mga taong ito na gumawa rin sa kanilang mga paratang, no? So, yun ang maging issue dito. Pangatlo, siyempre manunumbalik ang relasyon natin sa China, no? So, yun ang kanyang strength, no? So, dito naman kay Vice President Leni ang strength. Siyempre, pag siya naupo, ang inaasahan ng ating mga kababayan, mabubuhay uli kumbaga mabubuhay ang mga negosyo at mga kalakal at magkakaroon ng sigla muli, no, sa paghahanap buhay kasi mas maraming investor na parang kumikiling sa kanya na alam nila kasi na more or less ang estilo niya is parang kay Pinoy, no, o parang kay Cory Aquino yung style niya, no. So yung ganong klaseng management style na parang they are more kumbaga concerned about the rule of law, no. So yung sinusunod yung mga patakaran, yung mga talagang dapat gawin, no, para sa ikabubuti ng ekonomiya ng ating bayan. So yun din yung mga isang side na strength ni Vice President Leni, no. Yung pangalawa, wala ngang paratang na ibato sa kanya na may tungkol sa katiwalian o pandarambong. So yung pareho silang abogado, by the way, si Vice President Sara is abogado, si Vice President Leni is abogado rin, si Vice President Sara naging mayor, si Vice President Leni dating judge, abogado, judge, tapos ngayon mayor na rin ulit, no? So yan yung mga issues dito. Kaya nga sinasabi natin, to me, I think what people do not see is that the two will be the best match. Kumbaga sa laro, sila yung Ateneo at Lasal, no? O pwede sabihin UP at Lasal ngayon sa UAAP season 88. So sila yung best match na sinasabi natin. At kung hindi lalaban yung isa, parang she has done a great disservice to the people who admire her and who believe in her na maibabago niya, may tatama niya yung patutunguhan ng ating bayan. Ngayon, at siguro na that you mentioned that you're relating her to Pinoy, since actually Team Dilawan siya or ngayon naging Team Kakamping si ex-VP Leni Robredo, marami rin kasi nagka-criticize sa team ni or term ni President Noynoy Aquino na gumanda lang ang ekonomiya under his term dahil in-inherit niya ang already good economy coming from President GMA. Ngayon, Dad, kung si ex-VP Leni Robredo, kung manalo man siyang bilang presidente, considering marami na nagsasabi ng economy ng Pilipinas ngayon ay doing not so great, do you think na madadala niya yung economy to become great? Kasi sabi nga na nung term ni Pinoy na naging great lang economy kasi in-inherit lang niya from PGMA. More of parang steady lang siya. Wala siyang ginawang crazy or wala siyang binago kaya naging consistent lang. Pero supposedly hindi daw siya talagang lumobo or talagang pumatok yung economy ng Pilipinas. Is that what we can expect from a VP Leni presidency then? Well, it's there are so many kasi kumbaga factors here, no, to be considered, no. Number one, sino ba yung bubuuin niyang economic team niya, no? Sino ba yung mga kukunin niya sa mga kanyang pamamahala at pamumuno ng kanyang pagkapangulo kung siya yung mananalo, no? So napaka-importante, no, kasi if you have the right team who will work with you and who will build the nation for you, then yung chance of success mo is higher. So yun ang una doon. Pangalawa, she's coming in with a little bit of a tailwind. So ng tailwind doon, yung malakas yung hangin sa buntot niya. Bakit ka mo? Kasi nga, siyempre, ang tingin sa kanya, yun ang perception, no, is somehow kahit na papano, magiging patas siya, no? At wala siyang, her governance or her leadership will be basically based on what Pinoy has done or what President Cory Aquino has done, no? So ibig sabihin pro-business, tutulungan niya yung mga mamamayan na makaahon, makapag-aral. So yun ang tingin sa kanya, no? So of course, meron din weakness yun. Ang weakness nun kasi ang tingin sa kanya parang malamya, no? Parang hindi siya tough, no? Nakatulad ni Vice President Sara, no? Who can really push things, no? Who can really get things done, no? Saka yung anti-crime effort kasi ni Vice President Sara is a very strong, kumbaga, selling point, no? Samantala kay Vice President Leni, hindi natin alam kung magkakaroon siya ganong klaseng toughness when it comes to peace and order, di ba? So napakahalaga din kasi hindi lang naman kabuhayan pati peace and order. Dalawa yan na tinitimbang mo. So kung titimbangin mo yung dalawa,
when it comes to peace and order, ang tingin ng tao, siyempre, mga maya natin, perception-wise, si Vice President Sara is the most logical candidate. Pero kung sasabihin mo, ang gusto ng mga tao, mas mataas na kabuhayan, mas masiglang ekonomiya, then titingnan nila si Vice President Leni as the most potential candidate for that direction. So, yan ang kanilang parehong, kumbaga, meron silang alas pareho na binibitbit. Ang tanong na lang dyan yung middle class saka upper class, no? So, yung middle class saka upper class, kasi sabi mo mas maliit sila, 30 to 40%. Pero siyempre, may mga hatak yan na working class saka mga mamayan natin sa laylayan. Yung hatak na yan can make the biggest difference, no? So, kasi kung meron siyang 30 to 33% si Vice President Sara na support, and si Leni, let's say 20% lamang, pero pag pumalo na yung galit ng mga tao sa katiwalian, sa pandaramong at korupsyon, baka yung 20% na yan, lumobo yan ng 40 to 45%. So doon na magkakaroon ng diferensya. Tapos kung may lumaban pa ibang kandidato, halimbawa lumaban si Tulfo na another candidate, na tingin sa kanya, medyo strong candidate din at saka pangmasa rin yung suporta niya, baka lalong mahati yun at manalo si Vice President Leni Robredo. Ito yung sinasabi nating unique case scenario na nakabalik. She will make history if she can do that. So yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin ang analisisyon ng dalawa. Posible ho talaga mangyari yan. Di ba? Posible. Kaya sinasabi ko sa inyo mga DDS, wag ho muna kayong magbunye. Maaring si Vice President ngayon ay nangunguna sa survey, pero mahaba-haba pa ang panahon. Maaring maging mababaliktad pa yan. Di ba? So, alam naman po natin, si Mayor Leni nagsabi na para bang napapagod or naguguluhan na siya sa nasyonal, kaya doon muna daw siya sa Naga. Pero tama ho ang sinabi nila. Posibleng magigising pa rin yan si Mayor Leni Robredo kapag taong bayan ang gigising ho sa kanya. Diba? Kahit sabihin na natin, malakas si Vice President Sara Duterte sa Mindanao, pero masasabi ba natin na walang makalini sa Mindanao? Marami pa rin ang makalini sa Mindanao. Pagdating sa mga Ilonggo, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, noong 2022 elections, parang landslide si Mayor Leni Robredo noong 2022. Di ba? Kasi nakakuha yata siya, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nakakuha siya ng kulang-kulang 800,000 votes sa mga Ilonggo. Di ba? Sa Bicol naman, hindi na natin pag-usapan ang Bicol kasi sigurado siya dun sa Bicol. Di ba? Landslide pa rin siya sa Bicol. Di ba? Sa parting norte. Di ba? Sa tingin nyo ba yung mga loyalista, halimbawa kung mag one-on-one, si Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo ba ang mga loyalista, sinong papanigan nila? Sinong iboboto nila? Di ba? Siyempre, si Mayor Leni Robredo na. Di ba? Ngayon, excuse me. Ngayon, kung gagamitin ng mga matatalino, yung marunong mag-isip talaga na, bakit kailangan pa natin si Vice President Sara na iboto? May mga kinakaharap yan na di umano sangkot sa mga anomalya dyan sa 125 million, 612 sa DepEd. Pag yan ang ginamit ng mga basihan, sigurado ho yan mga ka-aksyon, mga kakamping. Ang iboboto ng matitino at matatalino, si Mayor Leni Robredo. At isa pa, itong pinaka-importante. Itong pinaka-importante. Yung problema sa West Philippines Sea. Diba? Kung ako halimbawa, ako, botante, tatanungin ko sarili ko. Diba? Tatanungin ko sarili ko. Iboboto ko ba si Vice President Sara Duterte? Na alam ko naman na kung maging presidente ito, ano mangyayari sa bansa? Na alam ko naman kung ano ngayon ang sitwasyon nila ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Sa tingin nyo ba, tahimik ba ang bansa natin kung pamumunuan ni Vice President Sara Duterte? Yan yung opinion ko dyan, nakikita ko. At pagdating sa West Philippine Sea, sa tingin ba natin, may pagpatuloy kaya yan ni Vice President Sara Duterte ang usapin sa West Philippine Sea na pinaglalaban ngayon ng Pangulo na si Mr. President Bongbong Marcos? Yan ang kukunan ko ng mga basihan kung bakit hindi ko suportahan o iboboto si Sara Duterte. Diba? So, yun din ang magiging mindset ng taong bayan, no? Na mga matatalino at matitino. Diba? At tama ho ang sinabi nila. Diba? Kapag si Mayor Leni Robredo ang maging presidente,
Maaring marami ngayon ang nag-i-invest sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero pag si Mayor Leni Robredo ang umupo bilang isang presidente, tama ho ang sinabi nila. Marami at marami talaga ang mag-i-invest. Di ba? Kasi si Mayor Leni Robredo kasi, walang bahid na korupsyon. Tama ho ang kanilang sinabi. During the time nila ni dating Pangulong Duterte, walang issue na ganito. Gaya kay Sara. May narinig ba tayo na issue na nasasangkot siya sa korupsyon? Wala. Di ba? Unlike ngayon, sa current Vice President, nasasangkot siya sa di umano, yung usapin sa mga confidential fund. Di ba? O kayo mga ka-action, ano ang say nyo dito? I-comment nyo lang. So maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, sila Action Man. Have a good day, everyone!